As of now po, lumalala po yung giyera ng Iran at saka ng Amerika. Ano? Pero sa mga bagay na ganito, ito yung mamatyagan nating mabuti. Dahil marami pong nagsasabi, dito po tayo mag-iingat at mag-ingat din ng pananalita. Sinasabi nagsimula na raw ang tribulation o tribulasyon. Hindi pa po. Yung four horsemen, wala pa po sila. Okay? Si Donald Trump, maraming naniniwala na siya po ang makabagong Cyrus. Okay? Siya po yung makabagong ginagamit para iligtas ang, should I say, ginagamit ng Diyos para maprotektahan ang kanyang piniling bayan. No? Ako, ang stand ko rito, pwedeng oo, pwedeng hindi rin. Kaya nga sabi ko, tignan po nating mabuti. Pero ang alam ko lang po, ngayon, isa lang bagay na titiyak ko, wala pa yung four horsemen. Wala pa po yung apat na yan. Sapagkat yung four horsemen po, yan ang pagsisimula ng tribulation. Okay? So, bago magsimula kasi yan, meron pong event na magaganap sa church. Ito ay tinatawag na pagdagit. O sa ibang pananalita, the rapture of the church. Ito po ay talagang magaganap, mga kaibigan. Ito po ay hindi mapapasubalian na katotohanan ng banal na kasulatan. Okay? Magluwat o magtagal man ng kaonte, siyempre tayo, minsan meron tayong kaisipan na, Lord, sana ngayon na. Lalo na pag may mga problema tayo. Ito, aminin niyo po sa akin sa comment section. Pag may problema ka ba, gusto mo mag-rapture na? I mean, not just a problem. I'm not just throwing any problem, no? I'm not just talking about a little problem. I mean, isang situation na mahirap harapin sa buhay, kamo na lang po. Kasi masyado nang common yung paggamit ng salitang problema. I mean, if you have some situations in life that is, a little hard to face, di po ba? Parang dumarating, Lord, dumating ka na. Lord Jesus ka, Maranatha. Kasi alam ninyo, yung bagay na ganyan po, normal po yan. Alam ni Lord Jesus yan sa atin. Remember, He is our Creator at batid ng Panginoong Jesucristo na mahina tayo, no? Na meron pa rin tayong mga kahinaan na taglay dito sa mundong ibabaw na ito. Pero yung magsasabi ka ng ganon just to escape, just to, I mean, sana mapalitan yung ating kaisipan sapagkat alam po ba ninyo ang rapture ay napakagandang event, napakagandang pangyayari na kung masasaksihan mo to at naabutan ka pang buhay nito, napakapalad mo, no? Dahil papalitan ka na lang eh. Kasi wherein yung iba nababalitaan mo na mamatay, na-aksidente and all that in anything. Pero ikaw, kung naabutan mo yung rapture, papalitan ang katawan mo. The same glorified body the Lord have right now. Okay? At nung nabuhay ang Panginoong Jesus, di ba tumatagos siya sa mga nakapinid na pinto. Habang takot na takot ang mga disciples, the Lord Jesus came in. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Peace be with you. Kaya ako ay naniniwala, wala pa po yung four horsemen. Nandito pa rin po tayo sa church age at ang Lord Jesus nagbibigay ng pagkakataon doon sa mga taong hindi pa siya kilala na makilala po siya. Sapagkat the only passes na magdadala sa tao para makasama sa rapture ay ang pagkilala doon sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Kung ano yung ginawa niya sa krus na yun ay sapat na, wala ka nang pwedeng idagdag bawas doon, perfect yun eh. Paniniwalaan mo na matay siya para bayaran ang lahat ng kasalanan natin, past, present, future. That's salvation. So, to be raptured, it means you have to be saved first. That's the main key. That's the main process. Gusto mong masama sa rapture? Well, mapapasama ka. Kung ikaw ay tumanggap doon sa ginawa niya sa krus, tinanggap mo ang libreng alok ng kaligtasan. Hindi po biro ang tribulation, mga kaibigan, sapagkat pag yan po ay sumapit na at na-realize mong naiwan ka, ikaw na magiging pinakamalungkot na tao. Sapagkat kapag ka naiwan ka, it only means one thing. Tinanggihan mo ang regalo ng alok ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak nitong church age. Pero may pagkakataon pa namang maligtas kung sakaling maiwan ka because God is good all the time. Yun lang po for now. Salamat po. Thank you.